Sisingilin lang natin itong kausap natin. No? Kasi ito, banat ng banat to kay Senator Bam. Oo. Kay Senator Kiko. Saan ka ngayon, Senator? Parang, Para ka ng banat na sa pagsama nila sa majority o ngayon? Prinsipyado yung kanilang principle yung kanilang desisyon. Non-sequitur naman yun. Ganon? Non-sequitur. Halimbawa, yung minority ay 2 o 3 hindi bumoto rito, di ba? Hindi sumama. Si Loren, tsaka si Senator Mix. Si Senator Mix naman doon pa niya sinabi, witch hunt yan eh. Oo nga. Parang non-sequitur na nandito sila, nagkasama sila with Lisa, Bam, etc. Ibang issue yan eh. Ibang issue. Ang binabanatan natin ay bakit binoto... Siya lang. Bakit binoto si Mr. Forthwith, si Mr. Remand, si Mr. Dismissal? Bakit binoto yung ganong klaseng leader na ngayon ay ito yung architect sa pag-archive? Diba? Parang baka hindi dapat ako tanungin. Baka ang tanungin, bakit yung binoto yun? Ganun pa? Diba? Ngayon, bumoto kayo laban sa kanyang pag-archive. Diba binoto niyo isa bilang leader? So, yun lang naman yung sinasabi natin. Diba? Hindi, siya lang. Ba't natin? Oo. Dahil dati kasi may kasabay ako na host na mas matindi pa yung balat sa akin. Ako, wala akong sinasabing ganyan. Yun naman sinasabi natin. Lahat naman may redemption. Hindi pala lahat. Meron palang iba na beyond redemption. Lalo na yung kung ambassador ka ni Jesus Christ, tapos masama ka palang tao, walang redemption na, di ba? Sino ba yung mga revelations yung kanina? So, hindi man ako nagulat kay Senator Tito. No? At least very consistent naman yung position niya. Bago pa siya formally napasama sa House. No? Maganda rin yung mga points na in-argue ni Senator Ping Lacson. And hindi sila basta-basta to borrow your term na ikakanto kasi may mga gravitas yan. No? Oo, tsaka medyo kinakatakutan yan. Takot na pala, no? Wala naman ako naisip pahiwatin. Yan yung mga nag-expose ng mga double, triple, quadruple, quintuple, insertions. Quintuple. Hindi ko na alam eh. Na insertions, di ba? Kaya medyo asahan natin sa darating na mga linggo at saka buwan. Yung mga kasama niya dyan, baka maglabasan. Yung kanilang mga lump sum, insertions. Kaya ingat sila. Isa pang revelation sa akin, Senator, sino ba yung Villar na si Mark tahimik lang, di ba? Gusto ko nila. Hindi, pero ang tagal niyang tahimik. Pero pag nagsalita pala yun, dun sa talagang advokasya niya at pinanindigan, ang lakas pala ng dating nun. Lahat pala sila defender ng konstitusyon. Diba? No? Kahit sabi nga ni former Justice Ascuna, ay hindi lamang inamend yung konstitusyon, dinerail pa. At hindi lang inamend at saka dinerail. Ginawa pang prospective. Ginawa pang retroactive. Ano ngayon? Na prospective. Ano ngayon? Supreme Court yan eh. Kaya nga. Pero nagre-reklamo sila na wini-weaken daw ng mga critic dito sa Supreme Court decision na i-dismiss yung impeachment. Wini-weaken daw yung ating mga institusyon. So, parang medyo mali. Sino ba nag-weaken? Nung may weak na nga na ating mga institusyon. Kung hindi itong nag-amend, nag-derail, at ginawang retroactive yung ginawa nila. Ngayon lang nakakita ng 5 former Supreme Court justices. 2 sa kanila ay former Chief Justices na pumabanat sa Supreme Court. Usually kasi tahimik yung mga yan eh. Hindi naman banat, nagpapaliwanag lang. Nagsasabi ng kanilang punto na medyo banat na rin. At hindi yun objective. Subjective. Ang sinasabi nila, huwag na naman ganyanin yung ating konstitusyon. Ang trabaho ng Supreme Court is to interpret the Constitution, not to change it. Diba? Tapos yung mga sinasabi nilang guardrails, binaliktad nila eh. Nilagyan nila ng guardrails yung akusado. Nilagyan nila ng guardrails yung pag-impeach. Linaw-linaw naman nung ating mga deliberation ng ginagawa yung konstitusyon na yan. Ang layunin ng Article 11 ay para mas maging mabilis ang pag-impeach. At yung Senado, doon lalabas yung korte. Dito sa decision, parang hinihingi ng ponente sa Supreme Court ay maging hukom yung Congress. Na sila dapat yung prosecution, di ba? Kaya parang ang daming nalabag dito sa decision na ito From presumption of regularity, diba? To co-equal branches, pagrespeto, dun sa
wag mo namang baguhin yung rules sa impeachment dahil ikaw mismo ay impeachable person. Nga, Yung mga ganung conflict of interest, parang maraming, tapos meron pang mga legal luminaries daw na medyo nuance. Sabagay, konti lang naman sila. Medyo nuance yung posisyon. No? Hindi mo sigurado, binabanatan pa yung desisyon o sinusuportahan. Nabasa mo ba yung mga yun? Nabasa mo? yung giving the ponente too much benefit of the doubt. Hindi lang benefit of the doubt. Too much benefit of the doubt. Too much benefit of the doubt. Yan. Parang pinanggagalingan niya. Oo. Diba? Kaya... Tsaka isang punto rito, no? Parang sinasabi nila, impeachment is both political tsaka legal. Pero by virtue of this decision by the Supreme Court, mas ginawa niyang legal. Ang kinakatakot ko rito, in all seriousness, yung mas hirap na yung pagpapanagot doon sa mga pinakamatataas sa opisyal ng gobyerno natin, yung mga impeachable officials. Halos posible na. Yun nga Kasi ibig sabihin, there was a reason bakit merong ganong mode of impeaching a public official using the 1/3 route. Yes. Diba? Kasi presumptively, mga representative siya ng ng mga Pilipino. Diba? We are in the representative democracy. So, naging presumption na gagamitin naman yan. Of course, alam natin may political angle to. May mga political undertones or overtures dyan. Diba? Pero sa akin, masyadong matindi yata yung pakikialam dito ng Korte Suprema. Respectfully. Lahat ng mga bumabalat ng mga abogado, lagi may respectfully. Dapat ganun, sundin natin. Para hindi sila madisbar. Oo. Pero kahit may respectfully, matindi yung banat ng PhilConsa, di ba? Matindi yung banat ni Justice Carpio. Matindi yung banat ni former Justice Carpio Morales. At saka ni former Chief Justice Panganiban. At saka lalo na si former Justice Ascuna. Diba? Na isa sa mga sumulat ng ating konstitusyon. No? At medyo hindi naman ganyan siya ka-sharp bumanat kahit halimbawa dyan sa Fort Worth. Pero dito, mukhang napuno na. Diba? Mukhang napuno na. Pero, observation mo ba ay palala yung ating Senado? Dati kasi tinawag ko siya na the worst Senate in our history. Ngayon ba, pwede ko nang baguhin yan? Ako kasi mababa ang standards ko So, pag mababa yung standards ko, hindi na ako nadidisappoint. Parang yung sinabi kanina ni Ping kay Marcoleta. Ano ba sabi niya? Yung sabi niya na parang masyadong mababaw. Hilaw. No? Ginamit niya yung term ni Marcoleta, hilaw. Binato niya sa kay Marcoleta mismo. Yung hilaw, yung parang magsasaing lang kayo, hilaw pa, no? Ang sinabi niya, parang kayo yung hilaw. No? Ang maganda lang dito sa mga bumoto para i-archive yung impeachment case. Is qualitative yung kanilang mga statements. Tsaka sila talagang defenders of the Constitution, rule of law. Yun yung ipang babalot mo ng tinapa. Sa palengke, di ba? Yung kanilang mga sinabi. Di ba? Hindi katulad nito mga iba na malas na nga yung tinapa kung pinambalot sa kanila. Tsaka ito huwag yung kakalimutan, no? Kasi, medyo, ito huwag yung kakalimutan kasi, of course, ang sinasabi ng iba dyan, ng mga defenders si Sara Duterte, wala namang sinabi na, huwag nyo ipa-impeach yung Vice President, no? Intay kayo hanggang Feb 6, no? Okay. Intay, hanggang Feb 6, no? Pero syempre, nandiyan issue ng momentum. And isang dapat pinag-uusapan natin dito, gaano ba kaseryoso yung mga aligasyon laban sa Vice Presidente? Kasi mukhang doon nakakalimutan And medyo masakit sa kilay o sa bangs yung mga ibang nadidinig natin sa ibang mga senador kung hindi ako nagkakamali. Para move on na tayo, let's focus on bigger issues. Balikan niyo po kaya yung articles of impeachment, yung mga opisyal na aligasyon laban sa Vice Presidente. Tingnan niyo kung mabababaw lang yun. Nandun na tayo. Pero mga politiko dyan na siguro natatakot sa kanya, ayaw siyang patakbuhin, ayaw siyang makalusot sa 2028 elections. Okay? Pero hindi po yun ang issue. Diba? Tell me, wala bang kakwenta-kwenta yung allegations against the Vice President? At yun yung nakakalimutan natin dito. Wala daw, walang kwenta raw. Ano ba naman yung mga privilege speech, ano ka ba? Ano pa naman, pinakinggan mo lahat ng privilege speech. No? Minsan po kasi mahina yung kokote ko, bobo lang Wala daw Walang daw yun. Partisan politics, no? Yung galit nila, doon nila finocus. Ba't hindi na lang daw maglaban sa eleksyon? Maglaban. No? Diba? Kaya nga, okay lang nahigpitan ng impeachment.
Ba't hindi na kaya nila, hindi na kaya sila... Marami naman daw ginagawa yung impeachable na mga taong na yan. Na marami silang ginagawa, tapos matetreten sila ng impeachment. Ano ba naman yung ginamit mo si Piatos, tsaka si Nova, tsaka si Tempura? Tsaka ano ba naman yung pinagmamura mo yung presidente, no? Di mo pinagmumura. Tinreten mo ng assassination. Di ba? Ano ba naman yun? Ano ba naman yung... Bakit hindi naman kasama sa articles of impeachment? Ano ba naman yung pro-China ka? Ha? Habang ginagera tayo ng China. Ha? Sino pro-China? Bakit? Hindi naman kasama yun eh. Sino pro-China? Ha? Ito yung nagcha-Chinese, nagmamandarin pag nagsasalita sa mga activities ng Chinese Embassy. Gano'n. Meron palang pro-China na gano'n. Hindi ko napapansin yun. Sa bagay. Alam ko. Pro ka, partay. China? Siyempre, dapat baka China tayo. Kapit-bahay natin yan. Kanina, binati ako nung Chinese ambassador. Nandito ba kanina? Sa likod namin. Hindi ka nabutan, ha? Ganun ba? Sabi niya sa akin, long time no see. Di ba? Medyo mahigpit ba yung mahigpit ba yung pagkakakamay? Kaya bago ko minom ng wine kanina, tinitingnan ko kung sino yung humawak. Okay. Oo. Pero inapunta ko naman yung kay Ambassador ni Jesus Christ. So, nalinaw niya na siya ay nagpapasok ng amendment, although hindi niya nilinaw kung ano yung amendment. Tapos nag-cite siya ng case wala namang relevance doon sa pinag-uusapan. Kaya napilitan tuloy si Senate President Chis Escudero na mag-intervene para sagipin siya. No? Mahirap kasi pag masyado ka nagmamagaling. Okay ako, hindi na ako nagmamagaling. Okay lang ba tayo magbasa ng comments? Sige, balot ba sa akin yan? Hindi, ang ganda nga sinabi. Ito, okay ako dito sa comment na to. Sabi ni Mr. Examiner, Christian at Kalbo, iiyak na yan. Thank you, Salamat po, salamat. Yan ang mga gusto ko. Isa lang yung binabanatan, di ba? Minsan pag dalawa, medyo masakit yun. Natutuwa talaga ako. Pwede bang paliwanagan mo yung bumalat sa akin? Di ba niya alam, nakakadagdag siya sa aking kasiyahan. Ito pa. Yan. Ito pa. So, Peter tong dalawa, nagiging irrational na ang reasoning. Ha. Itulog nyo na lang yan. Medyo irrational malapit-lapit sa katotohanan. Irrational, oo. Paliban doon sa Beaton. Ang bitter. Dahil lagi tayong sweet Yun nga yung problema natin. Ang irrational dyan actually, si Tito Soto hindi mapaliwanagan no? Sina Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bamakino, Ping Lacson, yan ang mga irrational. Ano pa ni? Wala sabihin? Bias. Sino? Ha? So, lalo pa nilisa yung mga ibang mga senador na abogado. Paulit nga, medyo mahina ang dating Okay. Talo pa nino? Talo pa ni Senator Lisa yung ibang mga abogado na senador. Di mo napansin? Oo. Magaling yung pagkaka-articulate niya. Pero syempre, numero ang sinusunod dyan Pero yan yung dilemma ngayon. So, dahil in-archive, tapos sa bagay, sabi naman ni Justice Carpio, hindi naman ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin ng Supreme Court na yan ay moot and academic na para yung mga MR. Dahil in-archive, hindi naman dismiss daw. Pero alam mo naman yung Supreme Court, dahil sila yung Supreme Court, kahit ano pwede nilang gamitin. Sino pwede mag-question sa kanila? May MR, pero tingnan natin. Yung Court of Public Opinion, yung higher court. Ano ba dapat gawin pala rito? Doon sa mga hindi agree dito sa decision ng Senado at saka ng Korte Suprema? Well, kung talagang hindi naman maghihintay yan hanggang February next year, 2026. Dahil by that time, malapit na sa next election. Iba na ang focus ng mga kongresista, lalo na yung mga cynical na kongresista na gustong i-secure yung kanilang political future. Kaya malamang, within the next few weeks or months, ay magplano yung mga nag-file ng articles of impeachment ng People's Impeachment, People's Tribunal. So yung mga hindi lumabas na ebidensya, doon nila ilalabas. Hindi naman siya kangaroo court, kundi yung dapat sana na lumabas. Yung mga testimony nila Cañas sa ICC na tinawag ng Reyna ng Tokhang, yung akusado na Vice President, yung mga notice of disallowance ng COA, sa hindi lamang sa Office of the Vice President, kundi pati sa DepEd. Yung very public naman, na confidential at saka intelligence fund ng Vice Presidente. Diba? Yung public threats ng Vice Presidente to assassinate her boss, saka yung asawa niya,
nasabi niya, hindi naman niya sinabi, hindi naman niya ginawa. Parang si Baste, hindi naman daw niya hinamon si General Torre. Hindi naman talaga. Diba? Sinabi rin niya, pag nagsanto ka, mabubugbog niya. Yun. So, ang dami mong pwedeng ilabas ngayon. Pero ito, baka pwede dahil siguro naman, mas magagaling na hukom yung sambayanan, sila na yung magkakuan. Tapos, i-cover sana ng media, di ba? Gusto mo, ikaw yung defense. Tapos ako yung prosecution. Okay ako dyan. Labanan tayo ron. Okay lang. Magkasubukan tayo. Ilalampaso Diba? ko to. Ilalampaso ko to. Diba? Subukan mo. Ilalampaso ko to. Diba? Ayan. Pwede. Diba? People's Impeachment Court. Okay, sige. Ako yung counsel for the defense. Tama. Objective ka eh. Tapos bias. Prosecution. Diba? Magkakaalaman tayo. Dati ka pa naghahamon. Tuloy pa lang. Magawa. Game tayo dyan. Gusto magpatato pa ako para talaga nakakatakot eh. Diba? Iba yung dating pag may tato eh. Kaya, ganoon na lang gagawin nila. People's Impeachment Court. Pero yung Tribunal. People's Tribunal. Pero yung filing sa Feb 6, okay pa ba yun? Ubra pa ba yun? Baka meron pa mag-file. Pero binago na kasi ng Supreme Court yung rules eh. Nagpasok sila ng mga 7 provisions to make it practically impossible to file an impeachment case. Kasi specify pa nila laban sa mga constitutional bodies katulad ng Supreme Court. Diba? Hindi ka man lang nahiya na binago mo yung rules sa impeachment para sa sarili mo. Diba? Tapos sasabihin ngayon itong mga senador na ganyan talaga dahil ang akusado is presumed innocent unless proven guilty. Parang napakalaki non sequitur. Wala kinalaman sa impeachment. Tsaka yung punto nila sa due process na violate daw, yung due process, right to due process ng Vice Presidente. Di ba tatanggalin lang naman sa posisyon tsaka may perpetual disqualification kung conviction sa isang impeachment trial. Tama. Wala namang, hindi man tatanggalin ng buhay kabuhayan tsaka pagmamayari. Di ba? Yun ang argument sa mga magagaling ng mga abogado. Baka hindi ako makatulog mamaya. Yung pinaka-nakakaasar dito, ito pang mga pro-Duterte ng mga senador na ito. Sila pa ngayon ang gumagamit ng konstitusyon. Sila pa ngayon ang gumagamit ng rule of law para depensahan yung akusado. Para depensahan yung pagbabago ng Supreme Court dun sa rules on impeachment. Dun sa Article 11 ng ating konstitusyon related to impeachment. Parang sila pa ngayon ang icon of democracy, no? Of constitutionalism, of rule of law. Diba? Ano lang, itsura natin yan. Tayo mga rabble-rousers na hindi naniniwala sa konstitusyon. Recalcitrant. Diba? Mga yun. Sige, baka tanggapin na lang natin. Kung ganoon talaga. Alam ko kung bakit ka na-distract na to. Diba? Hindi na ako nagulat kasi nung isinuko sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapos nagpahiring yung ate ni President Marcos. Di ba, ang daming mga biglang legal luminaries doon, tsaka mga defenders of the Constitution, at tsaka ng rule of law. Syempre, iba talaga pag pinoprotektahan mo yung karapatan ng mga malalaking tao. Sara Duterte, at tsaka Rodrigo Duterte. Iba po yun. Ano ba naman yung karapatang pantao? Tsaka karapatan para sa due process. Ng mga sinabi adik, tulak, tsaka mahihirap. Talagang walang kwenta yung buhay noon. Wala. Yun ang pag-iisip ng mga yan. Tama. Sino ba mga senators of note kanina, no? Actually, lahat ang gagaling, no? Kaya maganda rito, this is a great day actually for the DDS community. Sa ating po mga DDS, congratulations po sa atin. Panalo kayo. Hindi, tayo. Tayo pala. Panalo tayo. At ang laki ng naitulong sa inyo ng ating magigiting na senador. Na talagang pinaglaban ang ating konstitusyon. Pinaglaban ang rule of law. At pinaglaban ang karapatan ni Vice President Sara. Hindi ko sinasabing pinoprotektahan ng Vice President. Wala. No, pinaglaban na yung kanyang karapatan. Dahil tinutugis lang siya ng a small minority. Sabi nga ni Senator Chis Escudero, itong kakaunti ng mga tao, no? Kakaunti ng mga tao. Hindi ba nila nakita yung survey? Diba, 88% ba yun? O 85%? Parang nasa 80. Diba, gusto matuloy yung impeachment? Pero kasama na yung mga supporter ni Sara. Para daw mapatunayan na yung katotohanan dito sa mga akusasyon sa kanya. Pero Senator, at least dun sa paliwanag ni Senator Chis sa kanyang boto, lumabas na. No, wala nang pagpapanggap.
Oo. Na ayaw niya rin sa impeachment to begin with. Correct. Siguro, that will give us more... Hindi, kayo, no? Magkakaroon kayo ng peace of mind. Kasi iba nagtatanong pa, no? Talaga bang yun ang definition ng forthwith? Talaga bang dinedelay ng Senate President? Pebrero pa lang. Binabanatan na natin yun, di ba? Hindi, kayo lang. Hindi. Binabanatan ko na eh. Siya. Sabihin, tama ako? Yung bang ibig sabihin nun? Parang ganun. Oo. Ayaw niya talaga sa impeachment. Oo. Tapos after ng 4 months, yung June 1, ginawa pang June 11. Oo. Hindi pa nakontento sa pag-delay. Di ba? Ang pinagdarasal ko lang, no? Doon sa kaunting kakayanan ko na magdasal, ay sana itong ating mga senador, no? Ay huwag makalimutan ng mga susunod na henerasyon. Huwag makalimutan yung kanilang kagandahang ginawa, no? Para ipaglaban ang ating konstitusyon. Para ipaglaban yung akusado. Para ipaglaban yung karapatan ng akusado. No? Correct. Sa kabila ng napakaraming katibayan. Correct. No? So, sana po ay may ukit sa alaala ng ating bansa, lalo na ng ating mga kabataan. Itong ginawa nila ngayon. Kung ako, Napakamakasaysayan po nito. Kung ako, magpapatayo ka ng monumento para doon sa mga bumoto para i-archive yung impeachment case. Pag may sahod na ako, pwede rin ako mag-contribute dyan. Oo, hindi kung... Hindi makalakagandahan, basta may rebulto lang. Tapos naka-okay talaga yung mga pangalan. Oo, tapos dapat i-memorialize yan, no? Because this is a great day for the Philippine Constitution. Yeah, for democracy, for the rule of law, for the triumph of integrity over cynicism, the triumph of hope over despair, di ba? Yan yung ginawa nila. Huwag natin silang kalimutan. No? Huwag niyo kalimutan, makakarma rin sila. No? Katulad ng pinaka-powerful na presidente sa kasaysayan ng ating bansa, nakarma rin. Kaya, huwag kayo masyadong magsaya. Alamang nagiinuman na sila ngayon at minumura na tayo. Pero huwag ganun kabilis. Dahil huwag niyong kalimutan, makakarma rin kayo. Sabi nga ni Leo Tolstoy, God sees the truth, but waits. Tama.